Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Numalaki ng listahan ng posibleng sumunod kay Digong sa International Criminal Court. At sa unahan ng pila, ayon sa ilang source, ay sina Bato de la Rosa at Bongo. Pero hindi sila nag-iisa. May 8 pang individual na posibleng abutan ng ICC arrest warrant na pawang iniugnay sa madugong kampanya kontra droga noong administrasyong Duterte. Bato de la Rosa, medyo sure ako Kasi talagang co-perpetrator, walang iba yan kundi yung chief implementer of the war on drugs as admitted ang ama ng Tokang. Matapos ang pag-deny ng ICC ang hiling ng kampo ni Duterte para sa interim release, possible na umunong sumunod sina Bato at Bongo. At dito, klaro na hindi sila yung tipong napagitna lang sa gulo at napasama lang sa listahan. Hindi sila inosenteng nadaplisan lang. Ang totoo, natural lang na lumutang ang pangalan nila dahil may kanya-kanya silang malaking part sa drug war machinery. Parang naghugas ka ng bigas. Kung alin ang lumulutang, yun ang magagaan. At ayan, sila yon. Hindi ito domino effect na parang nahulog dahil katabi lang si Digong. Mas tama sigurong ikumpara sa resibo sa grocery. Matagal nang naka-itemize ang pangalan nila, na yun lang iniisa-isa at kinaka-countercheck. At kung NBI clearance ang analogy, hindi sila yung nabasa lang dahil nakatabi sa wanted poster. Dito, sila yung mismong muka sa poster. Close-up, HD resolution, walang blur. Kamailan lang, naging balita ang pagsiwalat ni Ombudsman Boying Remulla tungkol sa umanay arrest warrant ay nilabas ng ICC laban kay Bato. Parang nag-drop ng plot twist sa gitna ng pelikula. Pero agad itong kinontra ng Department of Justice. Wala raw natatanggap na certified copy ang gobyerno. In short, may nagsabi pero walang papel. Ayon nga sa ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, kung mayroon man talaga, hiwalay na tatakbo ang kaso ni De La Rosa at ni Duterte. Para itong dalawang magkahiwalay na final series. Kung sweep ang isa, walang epekto sa kabila. Pero ang mas pinagtataka ng publiko, mula nang sumabog ang balita tungkol sa rumored warrant kay Bato, biglang bihira na raw makita si Senador sa Senate floor. Kung dati daily attendance, na yon parang estudyanteng dumadalo lang pag may pa-party sa school. Parang may sariling witness protection program sa loob ng Senado. Hindi rin siya sumipot noong araw na tinatalakay ang budget ng ahensyang dapat siya mismo ang nagtatanggol. Kumbaga sa classroom, leader siya ng isang group para sa group project pero absent sa presentation. Dahil dito, napakomment tuloy si Senate President Tito Soto. Is that okay na hindi nila na-defend yung agency na dapat i-defend nila? Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun kung hindi mo naman. Kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun. Especially vice chairmanship ng budget, national defense, napakahalaga eh. So, sa madaling sabi, gusto niya ng titulo pero hindi ng trabaho. At ngayon, imbes na tunay na senador, mas nagmumukha na siyang honorary absentee. Parang title lang ang hawak. Pero trabaho? Zero. Nada. Bokya. Walay. he has not gotten in touch with me since the break from November 10 and November 11. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sabihan mo, sige ka lang ngak dyan ng ICC. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Pero dun sa kaso ni Bato, the ICC does not try cases in absentia. Whether in person or in spirit. Si Bato, if absent in person, no case can progress without him. Baka maipit hanggang issuance of the warrant of arrest. Sa panahon ni Duterte, si Bato ang pinakamatagal na nagsilbi bilang PNP chief. Siya ang nagpatakbo sa Oplan Tukhang na nagresulta sa libu-libong kaso ng extrajudicial killings. Malinaw ang papel niya sa drug war. Kung ikukumpara sa basketball, siya ang team captain sa court. Si Duterte ang coach at ang final score ay libu-libong patay. Bukod kina Bato at Bongo,
may 8 pang individual na kinikilala ng ICC bilang co-perpetrators sa crimes against humanity charges. Hindi pa inilalabas ang mga pangalan. Redacted, burado, tinakpan. Parang notebook ng kaklase mong ayaw magpakopya. May laman, pero hindi mo mabasa. Yung pinakauna is someone who is close enough. So redacted, redacted, redacted. Number 2 is a police officer, tapos appointed, and so forth. There are 4 parang police officers indicated there. There's 2 persons na hindi police pero appointed. And curious ako personally dun sa number 7, si close friend. May ganun eh. Close friend na hindi, yun lang yung qualifier. Ayon kay Attorney Conti, umabot ng 8 taon ang average duration ng mga paglilitis sa ICC. Pero umaasa ang mga pamilya ng EJK victims na baka naman sa kaso ni Duterte, kayanin ng 2 taon. Kung baga, gusto nilang pagbilisin ang proseso. Express lane, walang paligoy-ligoy, walang senior citizen priority exemption. Sa ngayon, nasa pre-trial chamber pa rin ang tanong kung fit to stand trial ba si Duterte. Hindi pa rin nakalatag ang final schedule para sa confirmation of charges. Parang teleseryeng puro teaser, pero walang release date. Sa December 5 next week, deadline ng experts' opinion on the fitness to stand trial. Pero dahil ito ay legal consideration at hindi simpleng medical issue, may pagkakataon pong mag-comment yung prosecution, defense, even yung victims ng December 12. Pero malamang sa malamang, January na po ito mapagpapasyahan. At sa earliest, na nakikita po namin, February, posibleng mag-resume or ma-reschedule yung confirmation of charges hearing. Kaya po, para sa amin kung ano't ano man, 2026 ang simula ng bakbakan patungkol sa kaso ni Duterte. Sa kabuuan, lumilinaw na patungo na ang ilang personalidad sa posibleng pagharap sa ICC. Hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang drama. Pero unti-unti na nagiging seryoso ang dilubyo para sa mga dating nasa kapangyarihan. At ngayon ay may tanong na hindi nila maiwasan. Sino ang susunod? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.